Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 20 hanggang 28. Sa ating ebanghelyo, inilalarawan ni Jesus ang pagkawasak ng Jerusalem at ang mga tanda ng mga huling panahon. Inihayag niya ang mga pangyayaring magdudulot ng takot, katulad ng digmaan, kaguluhan at mga kalamidad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nag-aalok si Jesus ng isang mahalagang mensahe na punong-puno ng pag-asa. Inilarawan ni Jesus ang pagbagsak o pagkawasak ng Jerusalem, isang pangyayari na naganap noong taong 70. Ngunit ang mensaheng ito ay higit pa sa kasaysayang nangyari na noon. Ito rin ay tungkol sa ating mga sariling pagdurusa at takot. Ito ay nagpapatungkol sa panahon ng ating mga krisis. Nakararanas tayo ng malalalim na pag-aalinlangan at tila ba nawawala ng kahulugan sa mga panahon ng pagdurusang tulad ng ganito. Sa ganitong mga sandali, tila ba nawawala ang ating layunin sa buhay at minsan ay nararamdaman natin na para bang napakalayo ng Diyos. Ngunit tayo ay pinapaalalahanan na kahit na sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, naroon ang Diyos, naroon ang presensya niya at binibigyan niya tayo ng pag-asa at gabay. Kasunod ng mga sakuna, sinabi ni Jesus, "Itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang inyong kaligtasan." Bagaman totoo maaaring magulo ang ating paligid, ang ating daigdig, ngunit may mataas na katotohanan. Sa pananampalataya, alam natin ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang kaligtasan na ito, pangako ng pagdating ng Panginoon sa kasaysayan natin, ay hindi lamang isang pangakong darating sa kinabukasan o sa panahong inaasahan. Ang pangakong ito ng kaligtasan ay naroroon na sa ating buhay. Narito na sa kasalukuyang presensya ni Kristo sa ating kasaysayan. Sa gitna ng ating mga pagsubok, inaanyayahan tayo ni Jesus na maranasan ang kanyang kapayapaan at pag-ibig, sapagkat narito siya, kalakbay natin, kasama natin sa ating kasalukuyan. Kasabay nito, tinatawagan din tayo ni Jesus na maging mapagbantay, maging mapagmasid, hindi sa paraang palagi tayong magiging balisa. Ang pagbabantay at pagmamasid ay pagbubukas ng puso sa Diyos. Kapag itinutuon natin ang ating damdamin, ang ating kaisipan, ang ating puso sa Diyos, atin palaging hinihintay ang oras ng kanyang pagdating sa ating buhay. At ang taong nagbabantay sa paggalaw ng Diyos sa kanyang buhay ay ang taong nakakaranas ng pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Lalo pa nga't nahahawakan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa sandali ng kahinaan, ng kadiliman at kawalang pag-asa. Kaya nga, ang pagbabantay na tinutukoy ni Jesus ay pananampalatayang nakaugat sa Diyos. Isang taong bukas sa biyaya ng Diyos sa gitna man ng pagsubok sa kanyang buhay. Kaya nga bilang konklusyon sa ebanghelyong ito, naway ating matutunan ang tunay na pamumuhay ng may pag-asa sa Diyos sa gitna man ng kaguluhan at ng mga krisis sa daigdig na ito. Tinatawag tayo na magtiwala hindi lamang sa ating sariling lakas, kung hindi sa lakas ng Diyos. Nakasama natin
na gumagabay sa atin sa bawat pagsubok ng buhay. Sa kabila ng hirap, itaas natin ang ating mga ulo. Tumingin sa langit. Umasa na ang lahat ng ito ay dumadaan lamang. Lahat ng ito ay paraan ng Diyos upang tayo ay makapaglakbay patungo sa totoo nating tahanan. Tayo ay tinatawagan na magpatuloy na bumangon, lumugmok man, bumagsak man, nadapa man, bumangon muli ng may pananampalataya. Sapagkat ang kaligtasan at pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Palagi ang kasama natin. Palagi ang hinahatid tayo sa kaligtasan hanggang tayo ay makarating doon sa totoong tahanan, kapiling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.